Hello everyone. Welcome back to my channel. It's me again and another vlog. And from another vlog. If you are new to this channel, please like and subscribe to my channel. And you are an aspiring let passer. That's why you're here in my channel to know more about how are you going to handle the PRC or the LET board exam for teachers. Licensure examination for teachers, I guess. Okay, so unang-una sa lahat, always pray. Whatever you do, kung na-attend ka man ngayon ng mga what do you call that? Mga review center, mas malaking tulong po yung review center. Although, yeah, recommend ko, it can be ako kasi nag-review center ako SLRC St. Louis, and yung iba kong mga kasama RCB, ano ba yung isa, basta Eagles, mga ganyan. So ang isang maipayo ko sa inyo, unang-una sa lahat, yun nga, pray and believe, claim. Kailangan mapuno ng positive energy yung iyong utak, yung iyong katawan, para mag-react siya sa mga darating na pagsubok. Nakaka-drain, nakaka-exhaust. Alam ko yan na pagdaanan po ni Teacher Ann. But what thing I can secure about it is that you tried, right? Nag-try ka, nag-take risk ka, kaya may makukuha kang tagumpay. Unlike other people, may mga tao na ayaw nilang mag-try, playing safe. Pero alam mo, ikaw meron kang mararating sa buhay kasi nagtatry ka. In-equip mo yung sarili mo for the better. Ayun. So, let passers claiming. Let passers na kayo claiming. So, una, pray. Next is, pagdating sa examination, meron tayong before, during, and after. Ayan. So, kapag sinabi nating before the let, ayan, meron tayong before. Kapag sinabi nating before, kailangan mo i-ready sarili mo. Kumain ka ng mga prutas, kumain ka ng masustansyang pagkain, mag-exercise ka din para malibang ka. Hindi yung puro ka review, wala na pumapasok sa utak mo. Huwag mo nang ipilit kung walang pumapasok sa utak mo. May mga kasama din ako na umiinom ng mga, alam mo yung vitamins, may umiinom ng mga pang sa utak, yung mga memory plus, memory gold. Pero, helpful siya in a way, pero sobra nun, masama. Lahat ng sobra, masama. Kaya, you should balance your diet, you should balance yourself. Yung mga routines mo, baguhin mo. Ito, before ka din mag-exam, always do a lot of things like magkaroon ka ng exam for yourself. Ang ginagawa ko, ang kapal ng reviewer, ang kapal ng dapat basahin, alam mo ang una kong ginagawa, nag-search ako sa Facebook. Padalawa, mag-search ka sa Facebook ng mga group na magbibigay, for example, elementary ka or high school ka, may major ka, dun ka mag-focus, major, general. So, pagpokusan mo yung habang nasa biyahe ka, may pupuntahan ka, nag-scroll ka lang, pero may natutunan ka. Diba? So, nag-scroll ka, ay, meron silang nakalagay na tanong kasi may mga review yan eh. Yung mga post ng bawat page, may mga reviewer sila na may mga tanong doon na pwedeng lumabas sa mismong exam. Kasi yun yung mga tanong na dating itananong sa kanila nung sila pa yung nagte-take. Gets nyo? Kung hindi man siya lumabas at may kahawig na tanong, alam mo na kung anong sasagot. Before mag-exam, kailangan mong umattend nga ng review center. Sipagan mo, wag mong tulugan. Magbinalot ka para makatipid. Or
Or kung malayong-malayo ka, mag-dorm na lang, 'di ba? Saturday, Sunday. Alam nyo, pinagsabay ko siya. Saturday, Sunday, yun nga, medyo nakakalungkot kasi hindi na ako nakakasimba nun. Ano lang ako, nag-online service ako sa gabi. Kasi Christian kami, every Sunday nagsisimba kami. Pero sa gabi ko na lang siya ginagawa, online service. Habang ako'y nagre-review, nakikinig ako ng, alam mo yun, dapat ang pinakikinggan mo, wag mga emotionally drained, yung mga may pag-asa pa ba, wag yun. Ang pakinggan mo, mga Christian song, para mabusog yung iyong spiritual. 'Di ba? Magpalakas sa'yo, emotionally, spiritually, physically. Sunod, before the exam, i-prepare mo na yung mga gamit mo. Kailangan naka-white na polo shirt, white polo shirt, black pants, tapos black shoes. I-prepare na. Kailangan bumili ka ng 2 kaha na lapis. I think Mongol 2. Kung di ako nagkakamali. Correct me if I'm wrong ha. Mongol 2 yung ginamit ko dati, I guess. Yung Mongol na yon, before the examination, the day before my examination, ang dami ng mga klase ko na nagpapatasa sa mga nakapasa na. Which is, well, nire-respeto ko yung ginagawa nila, pero I think, hindi ko siya gagawin kasi isa sa paniniwala yon eh. So, sa amin, hindi na kami naniniwala sa mga sabi-sabi, sa mga pinaniniwalaan ng iba. Ang pinaniniwalaan ko lang, God will help me. God will support me. Anong giant man ang dumating, God will help me all throughout my life. Ayun. So, tinasahan ko lahat. So, bale, siguro 10 or may mga pack na 10 ang laman. Tinasahan ko siya. Tinanggal ko yung dulo ng lapis. So, for example, ito yung lapis. Ayan, Mongol. Ito yung lapis. Ito yung pinaka tasahan niya, diba? Tinasahan ko ito. Tapos ito, tinanggal ko siya. Tinasahan ko din. Dalawang ito, tinasahan ko. Yan. So, it means, 2 tasa. Lahat ng lapis na yon nakatasa. Bawat dulo. So, ang binili kong eraser is yung mamahalin. Basta tanong nyo dun sa inyong review center, alam nila yung eraser na white na mamahalin. Sasabihin nila yon. Yun yung dapat pambura ninyo. Or, kung magbubura man kayo, minimal lang. Okay? Minimal lang. Before kayong mag-exam, kung nakaredy na lahat ng gamit, nakaredy ng inyong utak, nakaset ng inyong mind, nakaredy na yung mga lapis ninyo, i-ready mo din ang puso mo. Mag-e-exam ka, tapos ang nasa isip mo naman, ay, baka naman bumagsak ako. Baka naman mamaya, hindi ko kaya. No, you should fight for it. Right? Okay. So, before din ang exam, sa gabi ng examination, dun kasi kami natulog sa malapit sa school. So, meron sa amin nag-prepare ng food, puro masarsa. Huwag kang kakain ng masarsa. Grabe. Alam mo, nagka-LBM kami magkakaklase. 35 kami or 40 kami na students sa isang section. Magkakaiba kami ng room. Pero lahat kami sa bawat room, lumalabas kami yung iba kung walang CR dun sa room nila, dun sa kanilang pinagkukuhanan ng exam. And ako, nakakaya dun sa katabi ko kasi buntis siya. Pinapatabi ko siya. Sabi ko, ma'am, excuse me po, medyo sumasakit lang po yung tiyan ko. Kasama na ng kaba, kasama na yung kinain mo na masarsa. So, ang kainin mo lang is tinapay na walang mga sauce, walang sarsa. Plain skyflakes. Tubig. Skyflakes. Tubig. So, yun na lang kainin natin. Magaan sa tiyan and walang mga sauce. So, para hindi ka mag-alboroto ang tiyan. Okay, next one is during. So, during the examination, all you have to do, pakinggan mo, pagkapasok nyo sa room, huwag ka na mag-cellphone kung bawal. Okay? Huwag nang mag-review dahil baka magulo pa yun nasa utak mo. Tandaan mo yung sa huling habilin. 'Di ba sa mga review center, merong mga final coaching. Alam nyo, tandaan nyo yung mga tanong, yung mga sagot doon. Kasi may malaking possibility na may katulad nun. Halimbawa, na ganun-ganun yung, yung mga tanong.
yung way ng pagtatanong niya, kaya alam mo na kung paano siya sasagutan. Always remember na yung kakaiba dun sa yung sa sagot, yun yung sagot. I mean, sa choices, yung pinakakaiba sa choices, yun yung sagot. Kaya kahit hindi mo alam yung ibang kasama sa choices, kung alam mo yung A or B, tapos yung letter C, ay yun ang sagot kasi yun ang hindi ko alam. Tapos hindi ko din alam yung nasa tanong. 'Di ba? Pareho mong alam na ay hindi pala, pareho kong alam na ay yung letter A pala hindi naman siya tumutukoy dun sa tanong. Yung letter B or letter D, hindi naman sila tumutukoy sa tanong. So letter C ang sagot, 'di ba? Papahirapan mo pa sarili mo. Okay, during habang nagkakaroon na kayo ng pakikinig doon sa inyong examiner yung taga-monitor sa room. Yan, i-ready mo na yung mga gamit mo. Kung pawisin ka, magdala ka ng panyo. Yan. Isa pa, kapag mag-shade ka ng bilog ng sasagutan ninyo, shading kasi yun eh. Magkabilay ang iyong lapis ay magkabilay may tasa. I-shade mo sa labas muna papasok. Yung pinaka-lining ng bilog papunta sa loob para hindi yung papunta sa paloob papunta sa labas, parang baka magkamali ka pa doon, sumala. Ingatan mo na wag mabubutas ang iyong answer sheet kasi makina ang check niyan. Alam mo, ang daming nahulog dahil madaming bura, butas ang papel, merong dalawang alam mo yun, letter A ang sagot mo, meron kang katapat na letter D ang sagot mo, dalawa yung sagot mo sa isang number. Yung mga kasunod, wala na. Ligwak ganark na. Kaya kailangan tingnan mo isa-isa, i-check mo din before ka magpasa. Gamitin mo yung oras na ibinigay sa inyo ng ayos. Okay, during pag binigyan kayo ng break time, yan, uminom ng tubig, magpatunog ng music, ayun. So, may mga time na nakatulog ako or may time talaga na nasa CR ako, nag-iisip ako ng sagot. Kasi nga, LBM ako eh. Tapos, nung pinakahuli ng exam namin, nakatulog na ako kasi tapos na ako sa exam. Pero maganda nito, na-review ko siya isa-isa. Ayan. So, after naman, ito naman, after the exam, tapos na tayo sa during, After ng examination namin, alam nyo ba, pagkalabas namin, intayan kami sa gate ng elementary school or high school ng isang public school. Kasi malalaking public school yung pinagteteka namin ng exam. Naghintayan kami sa may 7-Eleven and yung mga kaklase ko, iba yung dinidiscuss na mga sagot. Na yung mga sagot ko parang wala sa kanilang pinagtatalunan. Parang naisip ko, oh my gosh, baka mamaya, Lord, hindi ako makapasa, ganun, ganyan. Pero, I will trust your will. Kung ano man kalooban mo, makapasa man ako, hindi. Nag-try ako, nagbigay ako ng effort. Yun. Nasa sa kamay mo na. Wala na akong magagawa. Ikaw na yung may magagawa, Lord. So, yun, yung mga prayer ko that time. Isa pa nakakatawa, after my makapag-exam ako, naalala ko pala, may pinadala sa akin payong yung mami ko. Pagbukas ko ng payong, ang dami ng verses nang nakalagay. May mga verse about sa trust in the Lord. May mga verse about na it's not your wisdom, don't lean on your own understanding. And si Lord yung merong mas magandang pangunawa, 'di ba? Ayun. Ka-inspire siya. Thank you so much, Mommy, for that. And, ang after ninyo, syempre, kahit na tapos na kayo mag-exam, wala na sa mga kamay nyo eh, kung makakapasa kayo or hindi. Basta ginawa nyo na yung best ninyo. Si Lord na yung bahala sa mga susunod pa. So, you need to busy yourself. Syempre, magpaka-busy ka sa mga productive, hindi yung magmumukmuka kasi parang ay, hindi ako nakagawa ng maganda. 'Di ba? So, kailangan maging busy ka, productive ka, mas eager ka pa, lalo ka pang mag-pray kasi si Lord, kapag mas madami mag-pray, mas madami yung kanyang, mas mabilis siyang sumasagot. 2 or more people na mag-pray sa kanya, talagang sinasagot niya. So, talagang hindi tayo binibigyo ni Lord kung
hindi din natin siya binibigo. 'Di ba? May mga time na, alam mo yon, minsan iniisip natin, ay, hindi naman ako magaling. Pero, may Diyos ka na mas magaling sa'yo. May Diyos ka na mas malaki sa problema mo, 'di ba? So, ayun. So, I'd just like to say na congratulations, pasado ka na, Sis Mars. Kuya Ate, pasado na kayo. And hoping na kung mag-comment man kayo sa video na ito, claiming pasado ka na. So, God bless po sa magte-take ng examination this coming month. I think ang examination is sa 24. So, or 28. It's either 24 or 28. So, yun. God bless everyone and I hope na makapasa po ang lahat ng nag-effort at nagpakahirap. Kasi hindi talaga biro yung exhaustion. Exhausted ka talaga throughout the process. Pero worth it lahat ng pagod, lahat ng hirap kapag nakita mo na yung tugatog ng tagumpay. So, yun lamang. Please like and subscribe to my channel for more videos like this. And see you again. Goodbye.